ito po, 5 days na lang. Bagong taon na. Kaya, simulan na natin maghanda para sa medianoche. Isa sa mga hindi nawawala sa handa natin, ang kakanin. Kakanin! Ako! Ayan, meron tayong 7 klase ng kakanin dito, Juancho. Sa 7 ito lang muna. Anong kakanin ang hinahanda nyo tuwing bagong taon? Pili Ako ka marami. dito. Ito. Ano ba tawag dito, Mami Sue? Ito yung favorite ko eh. Pagkakita ko pa lang, sabi ko, ito na talaga yun. Hindi ko man alam yung tawag ngayon. Ano nga yun? Pero Biko, alam na, Biko. Biko, yes. Etong Biko na to, ang alam ng mga taste buds ko. Ayan, oh. Ayan, so mga kapuso, hindi talaga pwedeng mawala ang kakanin kapag syempre may celebration ng bagong taon at hindi lang yan. May paniniwala kasi Ay, may totoo. dalang swerte yan. At nagsisimbolo ng pagsasama ng pamilya. Ayan, sabi nga, pag daw mas malagkit, mas maswerte, mas masarap. Kaya naman si Chef JR, mukhang suswertihin. Kakanin overload kasi ang food adventure niya this morning. Hi, Chef! Chef! Magkano na ba ang mga kakanin ngayon? Gas, yung mga size dito, mga nandito sa studio. Magkano ito, Chef? Morning! A blessed morning, Ma'am Susan. A blessed morning, Juancho. 220 to 720 po yung price range ng ating mga kakanin at saktong-sakto. Kasi napadayo Pwede. nga tayo dito sa tinaguriang Bibingka Capital of the Philippines, ang Cainta Rizal. At ito, makikita nyo kung 7 sa inyo dyan. Sa amin dito, 9 na selections lang naman yung nakaspread sa atin. Kasi, kagaya ng sinabi ni Brother Juancho, talaga namang sumisimbolo ang kakanin sa ating mga Pilipino ng pagdidikit or mas malakas na relasyon ng mga pamilya. At si Mami Susan, I agree. Sabi po nila ay talagang suswertihin ka kapag may kakanin kang handa sa iyong medianoche. At saka syempre, para malaman natin all about yung ating paborito nating bibingka at kakanin, makakasama natin this morning ating kaibigan, si Ma'am Jovet Fernandez. A blessed morning, ma'am. Good morning po. Yan, sikat na sikat. 70s pa po sila gumagawa ng kanilang mga kakanin dito. Ma'am, gusto lang po nating malaman yung bibingka. Kanina si Juancho may pinakita sa studio, Biko. Dito po sa Rizal, ang tawag doon ay bibingka. So, nag-iiba-iba lang ng term, pero I'm sure kahit sa sulok ka ng Pilipinas, kilala mo ito. Pakita mo nga po sa amin paano ninyo ito ginagawa. Ang process para paggawa ng kakanin na bibingka Opo. ay magpapakulo muna ng tubig, maghuhugas ng malagkit. Okay. After magpakulo ng tubig, kumulo na siya, ilalagay natin yung malagkit, lalagyan natin ng gata para mas Okay. malasa siya. So, syempre, yun yung mga basic components po ng bibingka, no? Yung, syempre, malagkit na isinaing muna, saka Saing nilagyan muna. ng asukal, at ibang pampalasa kagaya ng gata. So, after nyan, ma'am, ano na pong next step natin? After nyan, lalagyan na natin ng toppings. Oh, Na toppings. latik. Okay. Eto na. Dito na yung kanina. Ang ganda ng kulay nito, ma'am, no? Ayan So, na. ito, meron tayong white na bibingka. Ito, ma'am, ano pong klase ito? Ito na po yung bibingkang pinipig na tinatawag namin. Okay, bibingkang pinipig. Ito yung na-flatten. Yes po. Na butil po ng malagkit, ano? Yes. Ayan, sir. Tapos ito, si sir kasama natin na magtatap nung ating latik. Yan talaga ang medyo clincher sa kakanin namin dito sa Cainta, yung latik. Okay, so ito yung latik na tuyo, kumbaga. Tapos, i-spread lang natin ito. Papantayin lang natin to, ma'am, no? Oo. So, tapos dito, ma'am, pag gantong medianoche na or magbabagong taon, anong oras na po yung operations ninyo dito? Pag gantong bagong taon, 3 days, 3 consecutive days, dire-diretso kami. Dire-diretso 24 na hours talaga. ang operation namin. Okay. Tapos ito, ipapatas lang natin to. Ipapasok mo muna kay kuya at siya yung mas expert dito. At bukod, ma'am, sa bibingka, meron din tayo ditong sapin-sapin. Ito, gusto ko lang ipakita yung style nila dito eh. Nakita ko lang, sana tama yung ginagawa ko, ma'am. So, sapin-sapin, nakala nyo ubi, syempre. Layered yan, ma'am, di ba? Mali yan po. Ito pala, ubi pala ito. Hanap tayo nung sapin-sapin. Ang dami kasi nating options dito. So, depende, choose your weapon kung anong pampaswerte yung trip ninyo. Yung mas bet ng family, gagaya ni Brother Juancho dyan, na mahilig sa Biko, yun na yung pipiliin ninyo, hindi kayo magkukulang. Sapin-sapin, layered. Siyempre gusto natin yung mga masterpiece yung kulay Flip lang natin ito. Yan. Tama ba yung ginagawa ko? Tama. Jovet? Pwede na ba akong sumideline dito? Ayun. And then, kita natin.
Tapos, hahatiin lang po natin ito, Yes, ma'am, no? hatiin talaga ng latik, mga toppings, pwede Toppings pa makapuno, ulit. tsaka langka. Tapos yung mga ganitong kakanin, ma'am, yung shelf life po natin, gaano katagal tong pwedeng ma-stock pag medyo na parami yung Talagang orders ang natin? shelf life ng kakanin dito sa Cainta is 3 days. 3 days. But sinasabi namin sa mga bumibili, consume immediately. Oh, dapat Kasi lang naman iba, pagkain talaga yan. Yes, yun naman talaga. Pagkakanin, alam na natin, understood, kailangan ubusin agad-agad yan. At syempre, malabo umabot ng 3 days to, ma'am. At yung bukod sa ating sapin-sapin at bibingka, Ma'am Jovet, ano-ano pa po ba yung ating ino-offer sa ating mga suki dito sa Cainta? So madami tayong variant ng kakanin. Meron Oo. kaming, sa Camelis, meron kaming 9 variant ng kakanin. 9. Sakto Meron yung bilang kaming ko. kutsinta, Kutsinta, ayan po. kasava, ang classic na bibingka, sapin-sapin, pinipig, Ay, yung ube kanina munggo. pinakita natin. May munggo siya sa gitna. Oh, ubi munggo, okay. Ube kalamay na may langka, Okay. ube kalamay na may latik, at sapin-sapin with latik. Dami. Ayan, paano po kaka-order sa inyo, ma'am? Siyempre, mga interesado yung mga kapuso natin eh. Makaka-order kayo through online. Pwede naman sa FB page namin, pwede rin direct sa mga cellphone. Yan. So, dapat po, itawag niyo na yan agad-agad. Kasi po, parang lumalabas 500 boxes per person po yung ginagawa nito. Kaya ipila niyo na yung mga orders nila dito, Ma'am Ma'am Jovet, ano? Yes po. Yan, okay. Ito. Siyempre, hindi natin palalampasin. Na sumabay. Kanina nangunguna sila, Ma'am Susan, tsaka si Brother Wancho doon sa studio, Ma'am. So, titikim tayo, Ma'am. Ano yung paborito niyo rito? Ako dito Yan. ako sa bibingka, oo. Kanina kasi nagtataka ako sa bibingka. Yung pala biko. Yun sa iba't ibang lugar nga ng Pilipinas, iba't iba yung term. Pero, kilalang kilala nating lahat to. Mga kapuso, solid na food adventures ito. Ma'am Jovet, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Siyempre, sa mga exciting na food adventure, lagi nyo ako sundan dito sa inyong pambansang morning show kung saan 25 taong kang laging una sa balita, serbisyo at saya. Unang hirit! Napang balansin ng lapik sa kayong tamis. New Year is coming. Handa na ba ang mga handa ninyong masasarap na kakanin? Ay, si Chef JR super ready na. Sobrang swerte na dahil sa dami ng kakanin niya this morning. Hi, Chef! Ano pang mga kakanin ang marirecommend nyo dyan? Ang sarap nung ano A blessed day ulit sa inyong mga kapuso. Napakalupit talaga na ating food adventure. Nagbabalik tayo dito sa Cainta Rizal kung saan nga dinayo natin ang isang legendary na pagawaan ng bibingka. Bibingka capital of the Philippines. At bukod pa dyan mga kapuso, iba't ibang klaseng kakanin din yung ino-offer nila. Marami nga tayo dito. Mga spread, pwede ninyong idagdag sa darating na medianoche. Meron tayo ditong pinipig, meron tayong sapin langka, meron din tayong bibingka, syempre yung signature na kanina pa natin pinapapakyan. Meron tayong kasaba dyan, kutsinta, ubi munggo. Ayan o, sa mga naghahanap ng medyo kakaiba, ito, may palaman po sa gitna ito. Meron tayo ditong ube kalamay, yung tinatawag nating ube langka. Meron din tayo syempre dito, ube latek, and yung ating sapin latek. And nagbabari po yung presyo niya from 220 to 720 pesos. At kung meron naman kayong gustong assorted, meron din silang ino-offer sa inyo. Kunyari sa isang serving, iba't ibang klase meron tayo dyan, bibingka, sapin, ubi kalamay, at syempre, yung kutsinta. At kanina nga tinikman na natin yung kanilang bibingka. Syempre, kanina pa akong namamapak dito. Choose your weapon. Depende na lang kung anong klaseng pampaswerte ang gusto nyo. Sa darating na bagong taon, meron tayo ditong offer sa inyo. Ito, first time ko itong matitikman, yung ating bibingka na pinipig. So ito po, yung sa mga hindi familiar sa pinipig, ito yung parang medyo flatten yung piraso nung malagkit. Mabango ito. At syempre, amoy niya, kilala natin yung amoy ng latik. Yung parang pag naamoy mo pa lang, yung maglalamoy ka na agad. At dahil alam mo, nostalgic din to sa karamihan sa atin. Lasa niya? For me, what I like about this is yung perfect balance niya. Kasi kadalasan, di ba? Or minsan, kapag kumakain kayo ng ibang kakanin, yung sobrang tamis, eto perfect sa akin. Tapos, siyempre, doon sa mga kapuso natin na gustong umorder, kailangan po tumawag na kayo kaagad. Kasi baka maabutan kayo ng cut-off.
talaga pong 24/7 na silang gumagawa dito para nga sa darating na bagong taon. At syempre, ito paborito ko to. Sapin lang ka. Ang maganda sa sapin-sapin, yung different layers. So meron tayo dito yung gata, yung yellow natin dyan is langka. Siyempre yung ube is ube flavor. Ay no? Texture-wise, ito yung parang kumakain ng langit. Diba? Tapos yung color combination nga niya, parang nagbibigay ng ibang ganda doon pag sinerve mo siya sa table. Siyempre, iba't ibang spread yan. Masarap talaga. Winner na winner. Ito pa. Ito pa tayo. Sa pinlatik natin. Ito. So sa pin din siya. Ito sa mga best seller nila to. Pero may layer ng latik sa taas. Ayan, makikita niyo mga kapuso. At ako paborito ko to hindi po tinipid sa latik yung kanilang serving. And eto po mga kapuso, ang maganda sa pagawaan na pinuntahan natin this morning, nakakapagbigay pa sila ng employment, trabaho, racket sa mga kapuso natin dito. At yung iba pa nga po dito, taga-summer pa, na parang seasonal nilang nakakatulong. Kasi sa sobrang dami ng orders sila. Biruin niyo po ito 1970s pa sila nag-umpisa. At syempre, lahat ng pamilya nila, buong angkan actually, is nasa negosyo nga ng paggawa ng bibingka at kakanin. So ito yung mga tipo ng mga food adventures na talaga namang sulit, nakaka-proud kasi yung mga kapuso natin, bukod sa napapanatili natin yung tradisyon natin tuwing bagong taon, nakakapagbigay pa ng trabaho dun sa mga kapuso natin dito na within the local. So nabuboost yung local economy, lalong-lalo na dito sa Cainta. Ako, tuloy food trip pa ako. Meron naman tayo dito, ube lang ka. Ayan no. Winner na winner. Bukod dyan mga kapuso, nung inikot natin yung kanilang pagawaan, ultimo yung mga nyog nila, sila mismo yung gumagawa. Kaya sulit na sulit ang pagbisita natin dito sa Cainta. At syempre, sa mga gantong solid na food adventure, laging tumutok at samahan ako sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Balita, bisyo, at saya, unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.